Hello mga mams! So, real talk lang tayo today ha. May naka-experience na ba sa inyo na after nyo makasama yung isang tao, pag-uwi nyo parang gusto nyo na lang humiga at tumulala? Hindi dahil you are physically exhausted, but you are emotionally drained. Alam mo yung pakiramdam na parang may something off pero hindi mo ma-explain. So baka hindi mo alam, toxic na tao na yung kaharap mo. Na-experience mo ba yung excited ka na mag-share ng good news dun sa friend mo? Like, uy, may promotion ako or I got a new job. Tapos ang sagot niya ay talaga? Eh di mas madami ka ng trabaho niyan. Or good luck. Instead of congrats or i-celebrate natin yan. Yung habang nagsasalita siya, gusto mo na lang siyang sagutin na, "Puwede bang maging masaya ka na lang muna para sa akin kahit 5 seconds lang." Hindi naman sa bawal maging realistic ha, pero kung lahat ng bagay ay may negative comment siya, baka pattern na 'yan. Meron ding mga tao na kapag hindi nakakasama sa gala or hindi na-invite, madidinig mo na, okay. Hindi mo pala ako kailangan." Or kapag nag-set ka ng boundaries, sasabihin sa'yo, "Ay nagbago ka na, siguro dahil may naabot ka na or dahil may mga bago ka ng kaibigan." Grabe 'no, ikaw patuloy yung may kasalanan for choosing yourself. Remember, healthy people understand, toxic people make you feel bad for growing. Napansin mo rin ba na may mga tao na kahit anong explain mo, ikaw pa rin yung mali? Kahit sila yung nagtaas ng boses, ikaw pa rin yung masyadong sensitive. Parang ikaw pa tuloy yung kailangan mag-sorry. That's not maturity for me. That is simple manipulation. Question is, after mo bang makasama yung kaibigan mo or yung tinuturing mong kaibigan or yung taong gustong pumasok sa buhay mo, mas inspired ka ba or mas insecure? Or masaya ka bang kausap siya or kino-question mo na yung worth mo? Kasi sometimes, di mo kailangan ng dramatic confrontation. Energy pa lang, nagsasabi na layuan mo yung taong yun. Pero important reminder lang, kailangan mong malaman yung difference ng toxic people or baka bad trip lang siya nung araw na yun. Kasi hindi ibig sabihin na kapag may bad day ka, toxic na siya agad. Remember, every one of us has our own flaws. Ang toxic na tao ay yung consistent na behavior. Walang accountability, walang effort magbago. Yung tipong ikaw lagi yung kailangan na mag-adjust. Actually, minsan, hindi sila totally masamang tao. Hindi lang sila healthy tao para sa'yo. And that is okay. Hindi lahat ng tao kailangan mong i-keep sa buhay mo forever. May mga tao na kailangan mo lang silang i-let go kasi hindi sila healthy. Kaya hindi mo kailangan makipag-away sa mga taong 'to. Hindi mo kailangan gumawa ng eksena. Hindi mo kailangan silang patulan. Distance is just enough. Less kwento, less explanation, less access. Protect your peace. Always remember to choose your peace. If habang nakikinig ka sa akin, may isang taong consistent sa isip mo, hindi kita inuutusan na i-cut off siya agad ha. Just observe. Mag-set ka ng boundaries. Tingnan mo kung irerespeto ka niya. Kasi right people, they adjust with you, not against you.